Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, Dabul Muta'allimin. So, nandun pa rin tayo sa hifth. Doon tayo natigil doon sa kahalagahan ng pagkakabisado. Kaya nga yung salaf at kahit yung mga maalam ngayon, priority nila makabisado yung Quran. Kapag nakabisado nila yung buong Quran, so kinakabisado naman nila yung mga hadith. Siyempre, depende rin. Kung merong pangailangan, matinding pangailangan na magkabisado ka ng hadith, kahit konti pa lang nakabisado mo sa Quran, gawin mo rin. Inshallah. Gawin mo rin, inshallah. Inga thumma ba'da ma an yahfad al-Quran al-Karim o ma tayassara lahu minhu fa alayhi an yushra' fi hifdi ba'da ahadith as-sunnah an-nabawiyah. So matapos daw makabisado ng tao ang Quran, o kung ano man ang madali para sa kanya na makabisado, marapat para sa kanya ang magkabisado naman ng ilang mga hadith mula sa sunnah an-nabawiyah liyanalu al-ajra al-warid bidu'ail Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nang sa gayon ay makamit niya ang gantimpala na nababanggit sa dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidahu. Bigyan nawa ni Allah ng liwanag ang sino mang makarinig mula sa amin ng hadith at ito ay kanyang kinabisado. Wabalagahu gaira, at ito ay pinangaral niya sa iba. Ipinabatid niya sa iba yung hadith. Farubba hamila fikhin laysa bifaqih. Dahil maaring yung hinatiran niya lamang ng hadith na yon ay mas makakaintindi pa sa kanya sa hadith na yun. Kumbaga, mas makakaunawa ang nakarinig lamang ng hadith mula sa kanya kaysa sa kanya na direktang nakarinig mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O maaaring mangyari yung pinaratingan niya ng hadith ay mas makakaunawa dito kaysa sa kanya o mas makikinabang dito kaysa sa kanya, na pareho lang. Naalala ko minsan yung isang usapin ni halimbawa, kung yung yung tagapagturo, halimbawa sa kanyang pagtuturo, alhamdulillah nagkaroon ng mga tao na natututo. Ang pinaka marangal na maaring mangyayari sa kanya, kumbaga yung magiging magiging karangalan niya o pride niya, yung magkaroon siya ng estudyante na mas marunong pa sa kanya. Yun, yung magkaroon siya ng estudyante na mas marunong pa sa kanya. Yun nga, kung estudyante, magiging mas marunong pa siya doon sa teacher niya, hindi naman ibig sabihin nun na, kumbaga, sisipa-sipain na niya yung teacher niya. Sabi niya, mas marunong ako sa iyo, mas mataas pinag-aralan ko. Kumbaga, usapin dito, kumbaga, hanga rin ng tagapagturo na matuto ng husto yung tinuturuan. Nang sa gayon, sukdulan na magiging mas marunong pa ito kaysa sa kanya. Hindi katulad sa ibang kultura ng mga tagapagturo, sa kuffar lalo na. Yung, sabi-sabi lagi ng mga sociologist, yung mga pari, ayaw nila talaga yung nagtuturo. Kasi pag tinuruan nila ng masyado yung mga Pilipino, lalo na dito, noong panahon ng Kastila, ayaw nila na magiging mas matalino pa yung mga Pilipino kaysa sa kanila. Ayaw nila na magiging mas matalino mga Pilipino kaysa sa kanila. Kaya nung panahon na yon, ng mga pari, mga praile, walang kopya ng Bible yung mga Pilipino. Kung ano lang yung naririnig nila mula sa mga pari, yun lang yung malalaman nila tungkol sa relihiyon. Walang libro noon. Kaya nga yung mga Pilipino, gumawa sila sarili nilang version ng Biblia, yun na nga yung pasyon na kinakanta tuwing mahal na araw. Na technically, version yun ng Biblia eh. Version ng Biblia. Kasi ayaw ng mga pari na makakabasa ng Biblia yung pangkaraniwang tao. At actually, hindi lang pala yan sa Pilipinas nangyari, kahit sa ibang bansa. Kaya nga isa yan, doon sa mga inirereklamo ng dating paring Katoliko, si Martin Luther, na naging founder ng Protestantism.
Bakit pinagkakait sa mga tao yung kaalaman? Eh, yun nga, kasi nga, sa pamagitan ng kamangmangan, naapi ng mga nasa simbahan yung mga mamamayan. Sa Islam, baligtad. Hindi natin ipinagkakait yung kaalaman. Mas gusto pa nga nung nagtuturo, maging mas matalino sa kanya, maging mas marunong sa kanya yung kanyang estudyante at yun ay pinagmumulan ng kanyang karangalan, insyaallah. Yun ay pagmumulan ng kanyang karangalan, insyaallah. Ingit na ingit talaga ako dun eh. Sa Baguio yun nag-aral eh, Baguio lang yun, hindi nakapag-university. Pero ang dami niyang estudyante ngayon. Kasalukuyan nag-aaral na natapos ng mag-aral sa mga university. Siguro niyo, no? Siya, hindi naman mataas yung pinag-aralan niya, pero yung mga estudyante niya, ang dami na matataas ang pinag-aralan. Hindi napakatinding karangalan yun. Ano nga, nainggit ako sa ganun. Kumbaga, yung ano, yung, ganun yung gusto kong mangyari. Inshallah. Ganun yung magandang mangyayari sino mang tagapagturo. Na hindi tayo katulad ng kupar na kumbaga sinisikreto yung mga kaalaman para hindi siya mauungusan ng kanyang estudyante. Kumbaga mananatili yung estudyante na sa ilalim ng kanyang paa. Hindi ganun. Hindi ganun sa Islam. ففي هذا الحديث حتى على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغه للناس. So nasa hadith daw na ito yung paghihimok sa pagkakabisado ng hadith at pagpapahayag nito sa mga tao. Nga, kahit sa da'wa, di ba? Pwede kang magbanggit ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kabilang ito dito. Nabibigyan ka ni Allah ng liwanag kasi nagparating ka ng hadith. Hindi naman sinabi rito na Muslim lang yung pararatingan mo ng hadith eh. Hindi Muslim lang, pati hindi Muslim, paratingan mo ng hadith. At yung nga maaring sa hadith na yun, meron kang magagabayan. Kaysa naman puro Mateo, Lucas yung pinagbabanggit mo habang nagdadawa ka. Puro pamimintas sa kanilang relihiyon. Sabi mo yung Bible nyo, daming mali. O, di ba sasaktan agad yung damdamin ng tao? Diba? Liban na lang sa kung sino man ang gusto talagang gabayan ni Allah. Kung yung ganito yung mga pinangangaral mo, diba? Katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas mainam sana. Mas mainam sana. At given na ito, dapat ganitong pangunawa ng tao eh. Ang pinakamahusay na nagdadawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang gayahin nating dawa. Kahit sino pa yung kaharap natin. Katwiran nila, hindi kami nagbabanggit ng Quran hadith eh, kasi kausap naman natin Pilipino. Kausap naman natin Kristiyano. Ano ngayon? Hindi ba ang Islam, ang mensahe nito para sa lahat? Tapos mag-iimbento ka ng sarili mong paraan para magdawa? Ibig sabihin, kung paano nagdawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, epektibo yun sa kahit sino mang tao na dadawahan. Di ba nagdawa din siya sa Kristiyano? Di ba? Nagdawa din siya sa Kristiyano, kay Adib, sa iba pang mga kasama niya na Kristiyano. Nagbanggit pa siya ng Mateo, Lucas. Binanggit pa niya yung mga kasiraan ng Biblia. Hindi naman eh. Nagdawa siya kaisahan ni Allah. So ganun magdawa sa paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabot ng ating mga kaya, ganun tayo magdadawa. Inshallah. Nga etada kathiran minas salaf ala bud'i bihifdil arba'in an-nawawiyya haythu shamalat ahadith fil imani wal ikhlasi wal akhlaqi wal fadaili wa ghayriha. Yung nauna raw ng mga Muslim, nakagawian na nila. Nakabesaduhin ng 40 hadith ni Imam an-Nawawi. Sili nga sa pagkakabisada ng hadith, sa totoo lang mahirap naman talaga, di ba? Lalo na para sa hindi naman Arabo. Kahit yung meaning lang makabisado mo, yung kahulugan, napalaking bagay eh. Bawa yung hadith, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kabilang sa pagiging mabuting Muslim ni Numan ay ang pag-iwan niya sa mga bagay-bagay na wala siyang kinalaman dito. O alam mo yung kahulugan, magiging pakialamero ka pa rin ba? Kapag alam mo na may ganun palang hadith, ng mabuting Muslim hindi pakialamero. Yung hindi siya nakikisaw-saw sa mga bagay na wala naman siyang kinalaman sa mga nangyayari sa Senado. Di ba? Ang daming busy ngayon eh. Ang daming nagiging political expert, mga Muslim. Ganito yung nakikita ko dyan, ganito ang basa ko dyan sa mga nangyayari sa Senado. Ang haba ng post.
Oh, ang galing mo mag-analyze, Puwede ka ng political analyst. Sige nga, recite mo nga yung Patiha. Oh, gago. Ang galing mo sa ang galing mo sa bagay na wala kang kontrol, wala kang kinalaman. Tapos yung bagay na hahatulan ka dito ni Allah, 'di ba? Pinabayaan mo. Unahin mo yung unahin mo yung dapat unahin, inshallah. Yung hadith na yon, ang daming aral makukuha dun, 'di ba? Yung unang obvious na aral dun, 'wag kang pakialamero sa mga bagay na wala ka naman dapat pakialam. Tarkuhu ma la ya'ni, 'di ba? Pangalawang aral doon, yung magkaroon ka ng magandang asal na hindi ka basta-bastang nanghihimasok. Na mula nga doon may kinalaman yung hadith na ano, o yung mabuting asal pala. Mula doon may makukuha natin yung mabuting asal na pagkakatok tayo sa pinto, 'di ba? Huwag tayo tatayo direkta sa harap ng pinto. Kasi pagbukas ng tao no kinakatok natin, makikita natin agad yung loob ng bahay niya. Tumayo ka doon sa gilid. Sa gilid ka tumayo. Puwede nga nakatalikod ka, kakatok ka lang, "Oh, assalamualaikum." Oh, pagbukas niya ng pinto, 'di hindi mo nakita yung loob ng bahay niya. Mamaya magbubukas pala ng pinto na 'yun, nandun yung asawa niya walang hijab. Oh, kasi nagmamadali siya magbukas ng pinto, yung anak niyang babae walang hijab. O ano pa man na makikita mong hindi dapat makita. Ando pala yung emperador, hindi pa niya naililigpit. Oh, ngayon may kinalaman din 'yun dun, o may kinalaman ka ba dun sa kaniyang ano, pag-iinom ng alak na ano, kumbaga ikakalat mo na 'yun sa mga tao? Hindi mo 'yun dapat ikalat kasi yung kasalanan niya siya lang naman napipinsala, Oo, huwag mo na ipagkalat 'yun. Payuhan mo lang siya, "Oh, ba't may emperador diyan?" Hindi, alam mo naman yung brother kaka-Muslim ko lang, last month lang ako nag-Muslim, hindi madaling maiwan yung mga nakagawian, "Oh, sige basta sikapin mo, Oo, tapos hindi mo na yung pagkakalat, kayo yung sikreto niyo na yung dalawa. Pero dun naman yun naman yung pinagkaiba nung kriminal na nambibiktima ng iba. Yun talagang isiwalat mo yun sa iba. Babalaan mo yung mga tao. Magkaiba yung gumagawa ng masama na sarili lang niyang pinipinsala niya doon sa masama na namiminsala ng iba. Magkaiba yung sila ng kalagayan. O ano pa, tarkuhu malayaani. Pag-iwan niya sa ah, mga bagay na wala siyang kinalaman dito. O, yung mga bagay na wala ka ng alam tungkol dito. Relihiyon, yung mga advanced na mga usapin pagdating sa relihiyon, di ba? Huwag ka na makipagtalo sa mga, mahilig ka makipagtalo sa Facebook, mga bagay-bagay. Wag na lang. Di ba? Isang hadith pero ang dami mong aral na makukuha. So kapag nakabisado mo yun, kahit yung meaning lang, yung sinasabi ko sa inyo, kahit yung meaning lang, di nakuha mo na yung mga magagandang kahulugan nito. Kasi mga hadith dun sa Arbaunan Nawawiyah, piling-pili yun, Actually, yung Arbaunan Nawawiyah, nandun yung mga mahalagang hadith, sinabi ni Aisha, 'di ba, yung tungkol sa bid'ah, man amila amalan laysa alihi amruna fahuwa rad. Nandun. Yung hadith ni Omar nandun, 'di ba? Yung hadith Jibril nandun. Innamal a'malu binniyat nandun. Yung Arkanul Islam, Arkanul Iman, hadith Jibril nandun. Yung hadith tungkol sa innal halala bayyin wa innal harama bayyin nandun. 'Di ba? Mga hadith na dito umiikot ang relihiyon. Nandun. Kabisaduhin niyo lang yung yung meaning, malaking bagay na. Malaking bagay na. Wahabdan an yahfid ma'aha ma tayassara lahu min al-hadithis sahiha fil ibadati wal muamalati wal adhkaril mashru'ah fil yawmi wal layla. Kasama ng pagkakabisado mo ng mga hadith an-Nawawi, iba pa mga hadith na may kinalaman sa mga ibada, sa mga muamala, 'di ba? Mga dikir na isinabatas sa gabi at araw, 'di ba? Mga mahalagang dikir o paggising, ano yung dikir paggising? 'Di ba? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, di pa mga katulad nun, 'di ba? Liyakuna muqtadiyan bihadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi amalihi wa aqwalihi kulliha. Kapag ginawa niyang mga ito, siya insyaallah ay sumusunod na ng mainam na pagsunod sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang sa kanyang mga pagkilos, maging sa kanyang pananalita.
maging sa kanyang pananalita. 'Di ba? Napakainam. Hindi lang tayo nagsasala na katulad ng sala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namumuhay tayo katulad ng kung paano siya namuhay. Paano siya nagdidikir, 'di ba? Lalo na pagkatapos ng sala, nagdidikir si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gawin natin 'yun. Inshallah. Nagmamadali ka man. 'Di ba ako madalas o minsan no, umalis naman ako pagkataslim. Pero habang naglalakad ako, nagdidikir ako, 'di ba? O kaya nagmamadali kayo, 'di ba? O, pagkatapos ng sala, o may may delivery pa. O di magdikir kayo habang Di naman siguro sa gabal niyo nagmomotor ka, 'di ba? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Gaganon-ganon yung daliri mo nagbibilang. Hindi sa gabal eh. Hindi sa gabal. So mainam na magkabisado ng mga iba pang hadith. Diba, mga hadith na may kinalaman sa ibada, 'di ba? At muamala. At mga dikir din. Liyakuna muqtadiyan nga para masusunod natin yung sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'da dhalika yantaqilu talibul ilmi lihifdi ma sya'a min al-mutunil ilmiyah an-nafi'a al-mukhtasarah. So ito ni mga kawaid sa mga bagay-bagay na kakabisaduhin ito ng estudyante ng mag-aaral. Yung mga mutun na mukhtasira, mga binuod ng mga scholar, mga formulation. At ito na yung mga yung mga arkan, 'di ba? Arkanul imani billah, 'di ba? 4. Arkan, lahat kasi yun yung mga paniniwala, may arkan eh. Paniniwala sa mga anghel, may arkan. 4 din. O doon muna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam paniniwala, 'di ba yung shahadatain, 2. So doon na rin mapapalob yung paniniwala kay Allah. Bukod doon sa arkanul iman na paniniwala kay Allah, yung shahada, 2 yung mapapaloob doon. Paniniwala kay Allah na ang mapapaloob doon yung yung ithbat at yung nafi. O nafi at ithbat, la ilaha illallah, 'di ba? Tapos yung Muhammadur Rasulullah, may 4 na rukun yun. May 4 na rukun. Tasdikun fima akbar, pagpapatotoo sa anumang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos yung ta'atu fima amar, pagsunod sa kanyang ipinag-utos. Pangatlo, al-ibtiadu fima naha anhu wa zajar, ang paglayo sa anumang ipinagbawal ni Allah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pala. Ang paglayo sa anumang ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kinamuhian niya. Pang-apat, an la ya'budullaha o kaya pwede rin basahin kasi yun an la ya'budullahu illa bima syara. Ang hindi sasambahin ng tao si Allah liban na lang sa kung ano ang isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 na rukun ng Muhammadur Rasulullah. So yun, kabisaduhin yun. Kasama yun sa mga dapat na kabisaduhin. Hindi ko kailangan yung Arabic. Hindi ko sinasabi di mahalaga. Pero kung di mo makabisado yung Arabic, edi yung translation, yung meaning, pwede na. Pwede na, inshallah. Pwede na. Yung Arkanul Qadar, lagi nga natin nababanggit, di ba? So pwedeng hindi nyo kabisado yung Arabic, pero alam nyo, 4 yun. Kaalaman ni Allah, kagustuhan ni Allah, pagtatala ni Allah, paglikha. O di tapos, 4. Kahit di mo kabisado yung Arabic, walang problema, inshallah. Fa innaha rakizatun muhimmatun min rakaizil ilmi tuhsinul bud'i bihali annahum qalu lan tanalul uluma illa bihifdil mutuna. Kasi nga raw itong mga kawaid na ito ay kabilang sa mga dapat na mag-focus dito yung tao. Dahil sa pamagitan ng mga ito ay kumbaga mapapainam niya ang pagkakamit ng kaalaman. Katulad nga sinasabi ng mga scholar, hindi ninyo makakamit ang kaalaman liban na lamang sa pamagitan ng pagkakabisado ng mga mutun. At ito mga mutun na ito rin yung mutun ng halimbawa Kitabut Tauhid. 'Di ba? Yung mga ibang tao kabisado nila 'yun. Yan yung Kitabut Tauhid, ang hirap, 'di ba? Kabisado mo yung buo. Magsimula ka chapter lang. O kabisado mo yung mga chapter doon.
Oo nga, di ko naman kabisado yun eh. Pero at least familiar ka, di ba? Kahit yung translation lang. Kahit yung translation lang, inshallah. Makabisado mo. Wa faidatu hifdil mutun annaha tuiddu usulan fi kulli ilm. Ang pakinabang daw sa pagkakabisado ng mga mutun ay ito ay kumbaga o tuaddu pala ito. Annaha tuaddu usulan fi kulli ilm. Ay dahil sa ang mga ito ay pundasyon sa lahat ng kaalaman. Pundasyon sa lahat ng kaalaman. Kasi 'di ba, nag-aaral tayo ng ng Arkanul Iman, o Arkanul Islam, ng mga tayo Arkanul Islam. O paano natin higit na maunawaan yung mga gawain sa pamagitan ng pag-alam sa mga rukun nito. Yung mga rukun ng paniniwala kay Allah, yung sa shahadatain pala muna, 'di ba? Dalawa, nafi tsaka ithbat. Rukun ng paniniwala sa Muhammadur Rasulullah, 4. Rukun ng sala, ilan? 14. Rukun ng zaka, yung nisabat yung whole lang, 2. Rukun ng fasting, 1 lang. So yung mga ganun, alamin mo muna yung ilan, kung ilan ba sila, tapos saka mo enumerate. Kasi itong mga mutun na ito ay magiging pundasyon ng kaalaman. Fayash'uru talibu annahu hafida usula kulla ilmin ma'a kasriha wa suhulati hifdiha. La siyama idha kanat min bahri rajas. Wa istati'u hafidul mutun istilkaru abwabiha wa nususi mawdu'atiha bisur'atin likasriha. Wa man ramal wusul hafida al-usul. So kapag nakabisado niya itong mga saligan na ito, yung mga kawaid, mararamdaman ng estudyante na magiging mabilis ang kanyang pagkakabisado kasi napaikli na niya eh. Napaikli na niya. Lalong-lalo na kung marami ang kinakabisado. At kaya ng sino mang nakakabisado ng mga mutun na ito na maalala ang mga ito. Diba, isang buong libro, diba, naka-categorize siya sa isang chapter o sa iba't ibang mga chapter pala. So maalala niya yung mga nilalaman nito. Maalala niya ang mga nilalaman nito. So katulad din yun dun sa mga gawaing pagsamba. Yung bawat rukun parang isang chapter, kumbaga, at maalala niya agad ito. Hindi nga, sino man ang nais na makarating sa kanyang patutunguhan ay kabisaduhin niya ang mga usul, alhamdulillah. So merong ilang mga aklat na itinuturing na kabilang sa mga usul. O sa mga mutun pala, kabilang sa mga mutun. Diba, fi ilmi tajwid, al-manduma al-jazariya, al-manduma al-jazariya, wa tuhfatu fi ilmi tajwid lil Majmazuri. Hirap banggitin yung apelyido niya. Sa yung manduma daw ni Al-Jazari at ni Al-Jamzuri naman yung kanyang ilmut tajwid. Sa akidah, hifto kitabut tauhid ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pero may kitabut tauhid, mapakabisado. Dapat lang. Kung hindi mo makabisado, at least familiar ka, di ba? At least kabisado mo lang. So gain din, al-aqidatul wasitiyah ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Since nabanggit dito, nagka-idea tuloy ako. Di ba iniisip natin yung ano ipapalit natin sa kitabut tauhid? Di ito yung kunin natin. Kasi ito yung suggested dito eh. Aqidatul wasitiyah ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ito yung papalit natin inshallah. Ito sa kitabut tauhid. Tapos maganda ito, may mga translation na rin kasi ito eh. Baka meron tong app, itong Aqidatul wasitiyah. Baka meron pa itong app. Tapos sa hadith naman, Hifdu Umdatul Ahkam li Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Muqaddisi. Yung Umdatul Ahkam, parang din yun, Riyadus Salihin, ganun, Bulugul Maram, ganun. Ito nga, nabanggit din yung Bulugul Maram ni Ibn Hajar, rahimahullah. So nababanggit yung Bulugul Maram.
'Di ba nabasa natin minsan yung Bulugul Maram do sa Siyam sa pag-aayuno? Yun, kasi naka-chapter-chapter yan eh. Akida, Salah, Zaka, fasting, Hajj, Jihad, ganun. Tapos sa mga mustalah ng hadith, fahabda, hifdal manduma, al-Baykuniya. Yung al-manduma naman ni al-Baykanuya. O matni nakbatul fikri lil Hafid Ibn Hajar al-Asqalani. So, sa mga hadith ito. Lalo na sa siyensya ng hadith may kinalaman na siya. Tapos sa Fiqh al-Hanbali, ngayon, importante kasi itong Fiqh al-Hanbali kasi yun nga sa apat na imam, siya yung pinakabata eh. Si Imam Ahmad bin Hanbal. Kaya ang mas marami ngayon sa mga Muslim, siya yung sinusunod talaga sa mga madhab. At masabi natin na kung sa manhaj, siya yung pinakamalapit sa katotohanan eh. Kasi since siya yung pinakabata, pinaka-late na siya dumating. Ibig sabihin pagdating niya, naitaguyod na ni Abu Hanifa, Imam Shafi'i at Imam Malik yung pundasyon ng fiqh. Sa pagdating ni Imam Ahmad, na perpekto niya na yun. Kaya ngayon sala natin ngayon, ang sala natin, ayon sa madhab ni Imam Ahmad eh. Kasi siya na yung, kumbaga, sa kanya na napagtibay, ano yung matibay na mga dalil. Samantalang yung mga sala, ayon doon sa madhab ni Imam Shafi'i, ang marami pa doon, pwede pang ma-question eh. Kung bakit ganoon. About doon sa madhab ni Imam Shafi'i. Kaya nga hindi ka pwedeng magiging panatiko sa isang madhab lang eh. Kasi dapat katulad nga sinabi nila lahat, idha sahal hadith fahuwa madhabi. Kapag napagtibay ang hadith, yun ang aking madhab. Huwag kayo magiging panatiko sa akin. Sinabi nilang lahat yun. Pero nga mga ngayon, nag-aangkin na Shafi'i sila o Hanafi, mga panatiko yun. Pero ang hahanapin natin yung pinakamalapit sa katotohanan. At ito nga si Imam Ahmad, alhamdulillah. Kasi kahit kay Imam Shafi'i, di ba teacher siya ni Imam Ahmad? Meron pa siyang mga nilalaman do sa mga turo niya na, kumbaga, magiging taliwas kapag nakita na natin yung mas matibay na dalil. Bawa sa kanyang, sa wudu. Pwede ka magpunas sa ulo, ganun lang. Samantalang ano ba yung mas matibay? Pupunasan mo yung buong ulo mo. Mula noo hanggang batok. Pero merong aral sa madhab de Shafi'iyya, pwedeng ganun lang. Kaya meron kang makikita magwudu, ganun. Hindi niya pinupunasan buong ulo, ganun lang. Tapos sa Shafi'iyya, merong turo na yung sala ng babae, may konting pagkakaiba sa sala ng lalaki. Yung babae daw kapag magsujud, sisikipin niya ng husto yung katawan niya para lumiit yung katawan niya. I-compress niya masyado yung katawan niya. Para daw hindi makita yung hugis ng katawan niya. May ganong turo. Pero yun nga, pagtibay yan, walang pinagkaiba yung sala ng lalaki sa babae. At hindi nagkakasala yung babae na ganun magsala na katulad ng yung posisyon ng lalaki sa pagsujud. Walang problema. Walang problema. Hindi niya kailangan siksik yung katawan niya. Kaya nabanggit dito yung Fiqhul Hanbali. Yan sa Hulfukaha, fihi, bilbud ibi kitabi umdatil fiqh, li muwaffiq Ibn Qudama. Si Ibn Qudama, may siya libro, umdatul fiqh. Ito. Thumma zadal mustaqni ni Abu Najah al-Hijazi. Yung zadal mustaqni. At gain din, wahibdul manduma ar-rahbiyah fil faraid wal ajrumiyah fil nahu. Isa nahu naman yung ajrumiyah. Ito na simulan na natin itong ajrumiyah. Di ba? Pero nakikita ko hindi na kaya. Hindi na kaya. So tinigil lang muna natin yung ajrumiyah. So ito yung mga sikat na mga mutun, alhamdulillah, na pwedeng simulan. Nagamit na nga natin yung iba. Di ba? Bulugul Maram, natatalakay na natin. Yung Kitabut Tauhid, matatapos na natin. Papalitan natin ito ng Aqidatul Wasitiyya, inshallah. At yung iba pa mga dito, mga nababanggit. Ajrumiyah, simulan na natin. At iba pa, alhamdulillah. So ito yung napakagandang mga payo, alhamdulillah. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.